So, hello guys. GMR yun. Laman ng mga news feed sa Facebook natin. Laman ng mga content ng mga vloggers. So, yun. Ano ba bang masasabi niyo sa mga sumali sa GMR na kagaya ko? Anong masasabi niyo sa kanila? So, share ko lang sa akin kung bakit ako sumali sa GMR. Uh, Sumali ako noong last week or third week ata ng November 2024. Sumali ako kasi may nag-alok sa akin na kapitbahay, kakilala. So, nagtiwala ako sa kanya. So, in short, sumali ako. Nung nakasali na ako, naisipan ko na i-search sa YouTube na kung legit ba talaga yung sinalihan ko. So, may napanood ako na nagsasabi na hindi siya legit. So, ang ginawa ko, nag-isip ako na siguro may buwan na magko-close or basta na lang hindi gagana yung GMR na sinalihan ko. So, ang ginawa ko, pag may na-earn ako na pwedeng withdraw na cash, ay talagang i-withdraw ko. So, ang ginawa ko, nag-withdraw. Yung GMR may investment pa siya. At saka, pwede kang mag-invite. Siyempre, pag nag-invite ka, may commission ka. So, nag-invest din ako ng mga maliliit lang na halaga. At yung mga ibang nag-matured noong December, nakuha ko, na-withdraw ko lahat ang mga yon. At saka, nag-invite din ako, may mga 8 akong invite, kusa silang sumali sa akin. Nung nag-message sila na gusto nilang sumali, na-guide ko naman sila ng maayos. Kasi invite ko sila, syempre concerned din ako sa kanila. So, ang ipinayo ko sa kanila, mag-withdraw kayo ng mga ma-earn nyo dito para mabawin nyo yung mga puhunan nyo. So, yun naman ang ginawa ng mga invites ko. So, ngayon, nung mga nahuling investment ko, nung matingnan ko yung record, yung mga hindi pa nag-matured is lahat ang maturity niya ay buwan ng March. So, doon ako nagtaka. At saka nung January, tinanggal nila yung charity. So, ayun. Doon na tayo doon sa katotohanan na talagang hindi siya legit. So, sa mga invite ko, sabi ko, mag-withdraw kayo para mabawin nyo yung mga puhunan nyo at may maidagdag pa kayo or may mga makita pa kayo. So, yun ang ginawa nila. Yun ang ipinayo ko sa kanila at saka hindi ko isinadya sa kanila na mag-invite sila or mag-invest sila. So, yun. Naka-withdraw sila, nabawi nila yung mga puhunan nila. At ako naman, yun din ang ginawa ko. Tapos, nung mapansin ko nga na March yung end or maturity ng mga nahuli kong investment, nag-message ako dun sa GC namin na itinanong ko kung parehas ba sa investment ko na March din ang maturity. So, sabi nila, oo. Lahat nag-reply ng oo. So, ayun. Sabi ko, baka sa March ay mag-e-end na tong GMR. So, hanggang sa nung January, sa February, nag-withdraw naman ako. At saka itinigil ko na rin mag-invite. Kasi pag nag-invite pa ako sa February, alam ko naman baka sa March ay mag-close tong GMR. Baka hindi pa niya mabawi yung puhunan, kawawa naman. So, itinigil ko. Walo yung invites ko. Pag-withdraw naman sila at may nakita silang kunti. So, ayun. Sa akin, sa'yo, ano ang masasabi mo sa aming mga sumali? Siyempre, yun yung side namin. Bilang nanay, yun. Pinatulan ko talaga yun.
para may mga maibigay naman ako sa aking mga anak na allowance kasi andito na nga ako sa bahay, wala pa akong kita. Tuwing school days, sa akin humihingi yung mga anak ko ng pang-snacks nila sa school. So, sabi ko, dapat pagkakitaan ko tong binigay nilang cellphone para may ambag naman ako sa aming pamilya. So, sumali ako sa GMR. So, kung katangahan ba ang sumali sa mga online na pagkakitaan, yun. Pwedeng mag-comment kayo kung ano mga nasa isip nyo, kung anong masasabi nyo sa mga kagaya kong sumali sa GMR. So, kahit nega, kahit ano ba yan na comment mo, kasi pag-usapan nga natin tong GMR yung lately na naging viral sa mga news feed sa Facebook natin. So, yun, thank you. Bago pa lang ako sa kagagawa sa YouTube channel. Kagagawa ko lang mga ilang araw nang nakalipas. So, ang susunod kong video, yung about naman sa akin. So, God bless. Ayun, umuulan sa labas. Siguro dinig-dinig pa sa dito sa video ko yung paggatak ng ulan doon sa yero. So, God bless everyone and comment and please subscribe na sana may mga maipost pa akong mga videos dito sa channel ko. And God bless everyone. Keep safe and thank you sa panonood.